Iba talaga kapag pinaghirapan mo yung lasa, ibang-iba. Hindi siya nasayang. Bango na po mga ka-promdi. Amoy na yung tsokolate. Lalo na yung tableya na yung amoy. Hello po mga ka-promdi. Magandang araw sa lahat. Ngayon gagawa po tayo ng tableya. Gamit po yung buto ng kakao. Meron po mga kakao dito. Yan. Binilad ko po ito ng 5 araw sa bubong. Yan po. Galing po itong probinsya mga ka-promdi kasama ng mga padala na karaang week. At ito kasi meron na po itong mga nabalatan. Ito ay hindi pa kasi nakaraan na sobrang dry. Kaya binilad ko po muna doon sa bubong para mag-dry po siya. So ngayon, susubukan natin gumawa ng tsokolate mga ka-promdi. Gamit ito. Dahil meron na rin nga tayo ditong, marami kasi kaming malagkit ngayon mga ka-promdi. So baka, paborito rin natin dito sa bahay ang paggawa ng champurado. So, gagawa rin ako nitong tableya. So, tingnan natin kung ano nga ba yung kalalabasan nitong buto ng kakao mga ka-promdi. Tara, samahan niyo po ako. Yan po mga ka-promdi, binilad natin yung buto ng kakao. Bali, 1 linggo ko nga ito binilad mga ka-promdi. At meron na akong binalatan nito. So, idadagdag lang natin. Kasi nga, gagawa tayo ng tableya. Subukan natin mga ka-promdi kung mano-mano lang po na paggawa. Kasi sayang naman. At try natin na kung makagawa tayo ng chocolate. Dark chocolate gamit itong kakao. Tara na po mga ka-promdi. Una natin gagawin mga ka-promdi. So, papainin tayo ng kawali. Tapos, isasangag po natin yung buto ng kakao. Pag mainit na to, ilagay natin itong buto ng kakao mga ka-promdi. Sana sumakses tayo dito mga ka-promdi. The first time po natin gumawa ng tableya or yung tsokolate lang po, yung mga tsokolate na dark chocolate po. Ayan po mga ka-promdi. Medyo tostado na siya dahil makikita mo yung kulay niya. Itim na. At yung amoy, ay aroma talaga pala siya nakapang. Tostado. Brittle na siya. Ito na yung ating, yan, ito yung chocolate niya. Ito yung laman ng buto niya. At ang bango. Siyempre familiar naman po kayo siguro mga ka-promdi sa cocoa, di ba? Yan mga ka-promdi, kapag buto lang ito na hindi na ibilad, medyo mura pag binili sa market. Pero kapag ito na roast na siya at nabalatan, mas mahal po ang presyohan nitong itong kakao na ito, kakao seeds. Sa probinsya po kasi mga ka-promdi, hindi talaga ito pinapansin. Dun sa amin, Visayas, yan. So parang hindi nila alam na malaki ang bentahan o pwede natin pagkakitaan itong buto ng kakao. Mataas ang demand nito mga ka-promdi ha. Tsaka maganda siyang itanim kasi tuloy-tuloy lang yung bunga niya. Hindi siya namimili ng season. Nakakatuwa din naman siya mga kapag nakakalibang siya. Nakakalibang siya tanggalin ng ganito.
ganito po yung mano-mano natin mga kaprombi na pagbalat nitong cocoa, ay cacao seeds. So, ito naman ay ina-advise ko lang kapag gusto nyo lang mag-relax at wala mo nang ginagawa. Ayan, iba naman yung ating routine. Ayan, marami kayong oras mga kaprombi. Pwede mo imano-mano buksan ito. Kung konti lang talaga yung mga buto ng cacao. Pero kapag marami, syempre, hindi ko ina-advise na magmano-mano ng bukas nito mga kaprombi. Pero madali lang naman yun, no? Dahil nga, na-roast na natin kanina o nasangag na. Madali lang siyang buksan. Para sa akin, no? Dahil tingnan mo, isang ano mo lang, bukas na. Ito naman kasi wala pa tayong mga gamit, mga kaprombi. Pero pag sa maramihan na, siyempre pwede mo na itong giling. At meron na silang machine na siniseparate na lang yung balat. Ito naman ay ano lang natin. Personal lang natin na nakailanganin ito sa bahay. Ayan. So, diba? Nakarami na tayo mga kaprombi, oh. Bango na po mga kaprombi. Amoy na yung tsokolate. Lalo na yung tableya na yung amoy niya. Ito yung katas. Pag pinaghirapan nga daw mga kaprombi at hindi pinadali, mas lalong sumasarap. Lalo na pagdating sa pagkain mga kaprombi. At least at ito, pwede naman natin itong gawing chocolate na inumin. Pwede rin ihalo sa champurado. Dalawang klase. So, hindi na tayo mga kaprombi, hindi natin huhulmahin na. Powder lang talaga ang gagawin natin. Ito na yung ating finished product. Pino na siya, pero isi-strain pa natin ito. Salain pa natin para makuha natin yung matanggal po yung mga buo-buo niya. Ito na yung ating nagawa. So, marami pa tayong gagawin mga kaprombi para ilagay natin sa container. Lalo na ngayon tag-ulan na. Sarap na uminom ng mga maiinit. Konti lang yung nagawa natin mga kaprombi. Pero at least, diba, hindi natin nasayang yung mga buto ng kakao. Ayan, o. O meron pa tayong natira. Marami-rami pa yung naiwan natin. Ang bango niya. Ayan. So, medyo matrabaho lang siya mga kaprombi kasi nga mano-mano. Konti lang, oh. Pero dagdagan pa natin ito mga kaprombi. Sunod na araw. The next day. Ito yung ating nagawa mga kaprombi. So, titikman na natin to. Magtitimpla tayo ng cocoa. Hindi na nga ako nakagawa mga kaprombi nung tableya kasi sabi ko powder na lang lahat. Baka maging lasang baterol. Dami rin mga kaprombi. Parang tatlong kakao mismo na prutas yung nagawa ko dito. Kalahating garapon. Maglalagay lang ako mga kaprombi ng 2 kutsara dito sa heater. Dapat papakuluan ko po siya sa tubig. Doon ko po siya titimplahin. Para talagang mag-blend ng maayos. 2 kutsara lang para lang sa akin.
Tapos mga kapromdi, maglalagay din ako ng maskubado na asukal. Ito yung gamit namin dito sa bahay. Ang bango rin ito mga kapromdi. Kalahating kutsara siguro. Hindi naman ito ganun katamis. So gusto ko itong gamitin mga kapromdi. Kalahating kutsara na maskubado. Sama na natin dun sa pagtimpag kulo. Ito na po yung ating tsokolate mga kapromdi. Lipat natin dito sa ating cup. Sinala ko lang para walang masamang mga maliliit na na hindi na grind na maayos. Yan na siya. So, diba? Try na natin to mga kapromdi. Nalagyan natin to ng gatas mga kapromdi. Dinamihan ko na. Ayan mga kapromdi. Kita niyo po. Very organic yan. Ginawa natin yan kahapon. At itong ating almusal. Suman. Masarap ang almusal at saka mainit na tsokolate. Mainit-init na tsokolate. Masarap. Yung lasa niya, malinamnam, na medyo mapait. Depende kasi ako, marami din akong nilagay na gatas, pero medyo may konting pait pa rin. Pero okay sa akin. Iba talaga kapag pinaghirapan mo yung lasa, ibang-iba. Hindi siya nasayang. Subukan naman natin itong suman. Partner dito. Try ko siyang isawsaw. Okay lang. Ang sarap talaga yung mga kapromdi. Mainit nga lang kaya hindi ko siya mahal. Tsaka yung aroma niya. Ang bango. Lang muna mga kapromdi. Maraming salamat sa panunood at sana po ay may natutunan kayo sa aking mga video. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kapromdi. Bye-bye po! Iyan ano muna ako mga kapromdi. Tapusin ko lang tong aking almusal at saka tatrabaho na ulit.